iyan, pagkatapos nag-ukol ng pagunita sa kanilang mga patay, si Sisa, ang ina ni Basilio at Crispin ay gising na gising pa. Ang asawa ni Sisa ay walang ibang inaatupag kundi ang magsabong at magsayang ng hapon. Si Sisa lamang ang tanging nagmamalasakit na bumuhay sa kanilang anak. Ang kanyang mga hiyas ay unti-unting nauubos na masunod lamang ang mga bisyo ng kanyang asawa. Sisa, may gusto ka ba dyan? Pasensya na, Pedro. Ngunit ang pera ko ay ubos na. Patawad aking asawa, hanap ako ng paraan. Dapat lang. Dahil sa pagmamahal ni Sisa sa kanyang asawa ay tinuring niya itong Diyos at ang kanyang anak naman ay itinuturing niyang mga anghel. Walang magawa si Sisa kundi ang umiyak na lamang sa tuwing siya ay nasasaktan. Nang gabing iyon, sa oras ng mga 10 at kalahati at 11, si Sisa ay nagsaing at nag-ihaw ng isda habang hinihintay ang pag-uwi ng kanyang anak. Nasabik na ako makita ang aking mga anak. Isang linggo ko na rin silang hindi nakita. Matutuwa sila sa aking pinaghanda. Noon pa man, si Sisa ay maganda at kaakit-akit. Maraming lalaki ang nanligaw sa kanya noon, ngunit mas pinili niya si Pedro. Dahil sa pananakit ni Pedro kay Sisa, ang ganda ni Sisa ay napalitan ng humpak at maputlang mukha. Bukod sa isda, namitas siya ng kamatis na paborito ni Crispin at nanghingi siya ng tabang baboy ramo kay Piloso Potasio para kay Basil. Mang Tasyo, pwede ba ako humingi ng tapang baboy mo? Akin sana'y paghahanda ang mag-uwi ng aking mga anak. Oo naman, Sisa, ikaw pa. Salamat po, Pilosipong Tasyo. Maya-maya, tapos nang maghanda ng pagkain si Sisa. Maayos na tignan ang kanilang hapagkainan kasama ng mga masasarap na pagkain. Ngunit parang hinihila ang masamang pagkakataon. Kaya Sisa, ang sarap mo. Sarap din ang pagkain natin ngayon ha. Tamang-tama, gutom na ako. Napatahimik na lamang si Sisa sa gilid dahil wala naman siyang magagawa. Matapos kumain ng asawa, naiyak na lamang si Sisa at muling nagsaing at niluto ang natitirang isda. Teka! Ano na naman? Next ko kami pagpalang sa'yo, aking asawa, nauwi si Crispin at Basil ni Mama. Mabuti kong gayon. Huwag mong kalimutan pagtabi ako ng piso. Iyak na gutom ang aking dalawang bunso. Malayo-layo rin ang kanilang lalakarin, mahigit isang oras din. Iyak na sila'y gutom na gutom. Upang siya hindi mainip habang nagluluto, umawit siya ng kundiman sa mahinang tinig. Habang siya ay naghihintay sa pagdating ng kanyang mga anak, may asong itim na kanyang binato na nagbigay sa kanyang agam-agam, kaya siya agad-agad nagdasal sa Birhen at humingi ng awa sa Diyos. Diyos ko, patawarin niyo po sana kami sa mga nagawa naming kasalanan. Sana'y kung saan man sila, protektahan niyo po sila kung asan sila. Nang di kawasay, Inay! Buksan ang pinto! Anak! Anak! pasok si Basilio sa bahay, nanlalamig ang buong katawan ni Sisa at para siyang nawala sa sarili dahil si Basilio lamang ang dumating. Walang masabi si Sisa at waring tinakasan siya ng lakas. Anak ko, huwag kang mag-alala, Inay. Okay lang si Basilio. Bahay buhay, ang ating Crispin bahay buhay. Basilio, anong nangyari sa loob mo? Nay, tumakas lang ako sa kumbento dahil pinagbawalan ako ng sakristan mayor na umalis hanggat hindi kasampu ng gabi. Nay, sa aking pagtakas, nakita ko ng Guardia Civil. Sa aking takot, kumaripas ako ng takbo. Hiniling ni Basilio sa ina na ilihim nila ang sanhi ng pagkasugat niya at pumayag naman si Sisa. Patuloy pa ding nag-usisa si Sisa kay Crispin at sinabi naman ni Basilio ang nangyari, ngunit inilihim niya lang sa ina ang pagpapahirap ng mga praile sa kanyang kapatid. Inay, si Crispin, pinagbintangang nagnakaw ng 2 unsa. Kaya sila ganyan dahil tayo dudok ka lang. Halika. Inay, tubig lang muna sa akin. Ito ganyan anak, naghanda ko ng masarap na pagkain, ngunit kinain na yung ama. Mas mabuti pang 3 na lamang tayo ni Crispin, Inay, ang magsasama. Walang ibang ginawa si tatay kundi magpakasama. Silvio, huwag mong ganyanin ang iyong ama. Patawad, Inay.
Lumalalim na ang gabi at inutusan ni Sisa ang kanyang anak na matulog na at siya naman ay nagdadasal. Aming Panginoon, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang aking anak na si Crispin. Napaniginipan ni Basilio si Crispin, pinalo ng yantok si Crispin ng kura, katuwang ang sakristan mayor. Nang hindi niya matiis ang sakit at tindi ng palo, siya'y nanlaban, nanipa, nagsisigaw at kinagat niya nito ang kamay ng kura. Napasigaw si Crispin at nabitiwan ang yantok na pamalo. Sumunggab ng isang tungkod ang sakristan mayor at pinalo sa ulo si Crispin. Nang makita siya ng kura na siya'y nakabulagta, sa matinding galit ay pinagsisipa si Crispin na gumulong-gulong. Nay, ay ba na magsakristan? Sundin mo na si Crispin. Kapag ako'y magaling na, ako'y makikipagkita kay Don Rafael sa kanyang anak upang ako'y maging tagapag-alaga ng mga hayop na isa sa mundo. At upang kay Mang Tasyo muna pagpaaralin si Crispin. Kailangan niyang magsikap upang mapagkatiwalan siya ni Don Jesus ng Pagpala na ang kaputol na lupa na maaari ang linanin pag siya'y malaki na. Kapag natupad ang aking balak, magiging malaya na tayong tagtuhin at Crispin. Nag-aalala ko ang iyong balak, aking anak. Sige na anak, magpatuloy ka na sa iyong pagpapahina. Dalanan ko ng gulay ang mga kurang kinabukasan at hihingi ng kalayaan ng iyong kapatid. Lihim na iniluha ni Sisa ang kanyang nararamdaman dahil hindi man lang binanggit ng kanyang anak ang kanilang ama.